Samantala, siniguro ng mga ahensya ng pamahalaan na magagamit ng tama ang 2026 national budget habang nananatili naman ang tiwala ng Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para mapanagot ang mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Babalik si Kenneth Pasyente. Nananatili ang kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ay sa kabila ng ilang mga puna sa komisyon na tila hindi na kailangan ng papel nito sa pag-iimbestiga sa maanumalyang infra projects sa nakalipas na 10 taon. Sa ngayon po, nandiyan po ang tiwala ng Pangulo sa ICI. Ang nais lang din po ay mapanagot ang lahat mapanagot. Walang sinisino, walang kinikilingan. At hayaan na lang po natin muna kung ano po ang mangyayari sa ICI. Ipinunto pa ng Malacanang na bagaman nag-resign ang 2 commissioner ng ICI, hindi ito hadlang para isakatuparan ng komisyon ang mandato nito na mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian sa infra projects. Even if the ICI will only have one member, and that's the chairman, Chairman Reyes, he could also or he could still recommend the filing of the case. So kung sila man ay sasabi nyo na mas maganda kung mas marami, mas maganda po talaga. Yan naman po ay kinikilala natin na kung mas maraming tao, mas maraming maaaring mga opisyal na mag-iimbestiga or mag-aaral mga kaso, mas maganda po. Pero hindi ibig sabihin niya na kahit nag-iisa ay hindi makakapag-function. Muli namang binigyang diin ng palasyo na walang kamay ang ehekutibo sa ugong na plano umanong pagsasampang muli ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kung ano po ang tinatrabaho o ginagawa po sa House of Representatives, hindi po yan saklaw ng ating Pangulo. At maliwanag naman din po ang sinabi ng Pangulo kung may kakaroon man po ng impeachment complaint o pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ito ay dapat na ituring na parang flood control mess na kung kinakailangang imbestigahan na malaliman at dapat may managot, dapat na managot. Paalala pa ni Castro sa mga mambabatas. Alam po nating lahat na ang mga mambabatas ay binoto dahil sila po ay may puso, may talino, at may konsensya. Alam nila ang tama at mali. Alam nila na ang kanilang gagawing trabaho ay para sa taong bayan, hindi para sa ilan lamang. So, sila na po. Nasa pagdidesisyon po nila yan kung magkakaroon po ng pagsasampa ng impeachment complaint at kung ano po ang kanilang gagawing pag-re-resolve patungkol dyan. Sinisiguro naman ng mga ahensya ng gobyerno na magagamit ng tama ang 2026 national budget alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Katunayan, nagkaroon ng pulong ang Cabinet Secretary sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto. Dito natalakay ang mga hakbang ng kani-kanilang ahensya para matiyak ang strategic alignment para sa 2026 national budget na dapat ay nakaangkla sa mga prioridad at development plan ng pamahalaan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.